ngayon, basahin natin yung naging post mga kababayan itong si Harry Roque. Eto yan ha. Nasaan ba yan? Yan. Eto yan, nag-post kasi mga kababayan si Harry Roque. Ilipat na lamang po natin dito para nakasenter. Sabi kasi dito, eto yung naging sagot niya sa lahat ng revelasyon ni Peebles Cunanan. Eto daw, statement of Harry Roque on the TRICOM hearing. Ang biglang paggalitaw ni Peebles Talakera ay hindi nakakagulat. Alam na mga vlogger na kaalyado ni Duterte ang sakit at sakripisyong kailangan nilang pagdaanan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Ang political vlogger at influencer na kinikilala sa Administrasyong Duterte ay naging target ng political witch hunt ng kasalukuyang gobyerno. Lubos kong naiintindihan ang desisyon ni Ms. Peebles na piliin ang mas maginhawang alandas. Ang apidabit at testimonya ni Ms. Peebles sa panahon ng pagdinig ng TRICOM ng House of Representatives gayunpaman ay isang ganap na naiibang bagay. Puno sila ng kasinungalingan at sabi-sabi. Una, wala si Maharlika sa Vancouver, Canada at hindi unang lumabas ang polvoron video. Tulad ng sinabi ni Ms. Peebles, ang kababayan natin sa Los Angeles, sa Amerika, ang unang nakapanood nito. Ayon na mismo sa dating Marcos Defender vlogger na si Maharlika. Pero kung titingnan nyo kasi mga kababayan, una po kasing nagawa natin ng reaction video, yung pulboronic video na yan, noong nagsagawa sila ng rally doon po sa Vancouver, Canada. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Actually, hindi pa nga maliwanag yung pagkaka-viral nung video na yon kasi malayo yung kumuha noong video. And then mga kababayan, ilang araw yung nakakalipas, wala pa atang 2 araw or 1 araw, ipinost na at in-upload na ni Maharlika, umaga ata sa Pilipinas yon, yung polboronic video mga kababayan na ginawa po nila laban po kay PBBM, na kung saan ipinapakita na gumagamit ng ipinagbabawal na bato ang presidente. So ngayon, kung titingnan nyo sa dami ng in-expose nitong si Peebles Cunanan, ang mga sinasabi lang ni Harry Roque dito, kaya daw nag-iba ng landas itong si Peebles dahil daw mas pinili ni Peebles yung maayos na landas mga kababayan at maginhawang landas. Kasi nga daw, ginigipit daw ng gobyerno ni PBBM yung mga vlogger na kilala na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, pero wala po siyang maliwanag na pagkundina at pagsagot sa mga patutsada at mga revelasyon ni Peebles Cunanan laban po dito kay Harry Roque. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi pa dito, pangalawa, hindi rin totoo ang sinabi ni Ms. Peebles na kaya kong magpabagsak ng gobyerno. Nasa kamay ng mamamayang Pilipino ang kapalaran ni PBBM, hindi sa isang Harry Roque. Pangatlo, opinyon at paniniwala ni Ms. Peebles na akong orihinal na pinagmula ng polvoron video at ako ang nagpakalat nito. Ibang opinyon sa katotohanan. Walang saysay ang affidavit. The affidavit does not mean anything. Ang totoo, taong 2022 pa ay usap-usapan na sa vlog ni Maharlika ang polvoron video. Hindi po ako malapit kay PBBM para mapagkakatiwalaang kumuha ng video. Kung ambisyon niya di umano ay gumamit ng ipinagbabawal na gamot, food trip naman ang sa akin. Isa lang ang sigurado ka or sigurado ko, sabi dito. Kadyaming ni Marcos Jr. ang kumuha at source ng video at ang taong ito ay malapit kay PBBM ay ibinigay ang video kay Maharlika. Pero kung titingnan nyo kasi mga kababayan, di ba kung ang edad ni PBBM doon, ipagpalagay natin 30 o 20 patas mga kababayan or mga 35 o 40, wala pa naman pong cellphone na may maliwanag na kuha ng mga panahon na yon. Tapos ang isa pa dyan mga kababayan, yung gupit po kasi nung tao na gumagamit ng polvoronic video doon sa nung tao na gumagamit ng ipinagbabawal na bato doon po sa polvoronic video na ipinakalat po nila, yung gupit mga kababayan faded pa. Ibig sabihin, bagong gupit mga kababayan na napapanahon na nauuso sa kasalukuyan. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, si PBBM, hindi naman talaga yung mukha na naando doon. Talagang halata na ipinatong lang nila at inedit lamang po nila
ang mukha ng presidente doon. At ang isa pa diyan, yung buhok ng presidente, hindi po talaga yun yung buhok ni PBBM, yung style ng buhok ng presidente, mga kababayan, noong mga panahon na nasa sa ganong edad siya. Alam naman po natin yung mga matatagal dyan na Marcos loyalist, alam nyo na ang buhok ng presidente ay laging medyo mahaba. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto pa daw. Kung titingnan nyo, ang totoo, taong 2022 pa daw mga kababayan sinabi dito na eto daw pong si Maharlika ay may inilalabas na daw po na issue ng Pulboronic video mga kababayan. Di ba kumalas lamang naman mga kababayan etong si Maharlika, ilang buwan lamang naman siya sumuporta sa gobyerno ni PBBM at kalaunan mga kababayan yung Pulboronic video na yan ay uminit lamang naman po yan noong mga panahon mga kababayan ng 2023. Hindi po 2023 mga kababayan, mas pinag-usapan yung Pulboronic video na yan. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, para mas maging kapanipaniwala, yung mga sinasabi nitong si Maharlika, gumawa ng paraan ang kampo nitong si Maharlika para mag-invento ng video at kasama po dyan si Harry Roque. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon ba naman, Harry Roque, duwag ka pa rin? Eto, tanong ko lang naman, hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, abogado ka pa man din, duwag ka pa rin? Hindi mo pa rin kayang i-admit na ikaw ang pasimuno at gumawa ng video na yon? Kahit alam na nga ng sambayan ng Pilipino na ikaw ang nagpasimuno niyan kasi nung ipinalabas unang beses yung video na yan, ikaw ang nagsasalita at sabi mo pa nga dapat sagutin ng presidente yung ipinapakalat ninyo na Pulboronic video na yan. Tapos ngayon, nagtatago ka sa saya ni Maharlika? Abogado ka pa naman, akala ko ba matapang ka? Pero bakit ngayon parang duwag na duwag ka noong nagsalita na etong si Peebles Cunanan? Nasaan yung tapang mo ngayon? Diba? Nagtatago ka sa saya ni Maharlika at iginigiit mo at idinidiin mo si Maharlika. Hindi ka ba nahihiya niyan? Nagtatago ka sa saya ng babae para pagtakpan mo ang ginawa mong kalokohan? Diba mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, pang-apat. Naglabas na si Maharlika ng resibo na siya ang nagpondo sa Hong Kong trip ni Miss Peebles. Sabi pa dito daw mga kababayan, matapos ang lahat ay sinabi at tapos na. Ang mga miyembro ng TRICOM ay lubos na umaasa sa mga salita ng isang vlogger upang mapatunayan ang Pulboron video. Akala ko ba fake news peddlers ang vloggers? Kailan pa naging forensic expert si Miss Peebles? At ang isang vlogger na kilala ng lahat na kain-suka, dating Marcos loyalist, isinuka at tinawag na aktador, si Marcos Jr., siguro diktador to mga kababayan. Pumunta sa Duterte camp at ngayon nagbalik loob sa Marcos. Lahat ay palabas lang. Ang TRICOM ay may handa ng script kumpleto sa isang PowerPoint presentation na nagtatampok ng larawan sa hapunan. Video at screenshot, ganito ang palabas sa bagong Pilipinas, kawawang mga Pilipino. Yan po yung sabi mga kababayan ni Harry Roque, pero hindi niya nasagot ng sobra ng tawag dito ng malalim yung mga expose na sinabi ni Peebles Cunanan. Ang ending lang mga kababayan dito sa naging expose, dito sa naging pagsagot ni Harry Roque, nagtago lang siya sa saya ni Maharlika at idinidiin niya si Maharlika sa pagkakataong ito. Sinasabi niya na si Maharlika ang pasimuno mga kababayan ng Pulboronic video na yan at galing po yan sa mga puting ahas daw nitong si Maharlika. Pero kung iisipin po natin mga kababayan, yung mga puting ahas ni Maharlika, yan yung mga dating nasa gobyerno ni PBBM na nagalit sa gobyerno ni PBBM dahil nga nabisto yung kanilang ginagawang anomalya at hindi maganda dyan po sa gobyerno ni PBBM na kung saan naglilik sila ng mga impormasyon, gumagawa sila ng mga chismis at ibinabato kay Maharlika para ipalabas at ibalita ni Maharlika dun sa mga taga-suporta niya na nauuto po niya at nabubola-bola niya. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito ba yung sinasabi no mga DD-shit na matapang daw si Harry Roque? Bakit nagtatago sa saya ng babae? Ang nakakahiya pa dito, abogado ka pa naman. 'Di ba? Pasimuno ka ng paggawa
at pag-iimbento ng video para sirain ng isang tao, yan ba ay trabaho ng abogado? Hindi ko po nilalahat mga kababayan. Pero dahil sa ginagawa nitong si Harry Roque, sinisira niya ang imahe ng mga abogado. Biruin mo, ikaw ang pasimuno sa pagsira sa pangalan at imahe ng isang tao. Eh di ba dapat alam mo ang batas? At di ba dapat ikaw ang unang marunong dapat rumispeto sa mga kababayang Pilipino natin, especially sa presidente, dahil abogado ka pa naman. Eh buti na lang hindi ka talaga naging hindi ka naging prosecutor, dahil kung naging prosecutor ka, baka nagtatanim ka din ng ebidensya katulad ng ginagawa ni Digong. Diba mga kababayan, yan ang isang patunay na talagang yung polboronic video na ipinakalat po nila at ginawa nila, talagang ang point talaga nun at pupuntahan nun ay dapat masira etong si PBBM. Sa madalit salita, dapat dun sa video na yon, ang ending dapat nun mapababa sa pwesto etong si PBBM at mapaupo agad-agad etong si Sara bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kasi nga naman mga kababayan, kung hihintayin pa nila yung 2028, wala silang kasiguraduhan kung mananalo ba or hindi etong si Sara Duterte, dahil nga natatakot sila na baka yung mga makakalaban ni Sara Duterte ay mga mabibigat din ang pangalan at baka matalo etong si Sara Duterte pagdating ng 2028. Kaya kailangan nilang agawin ng sapilitan ang posisyon ni PBBM bilang presidente at iupo etong si Sara Duterte. Kaya kahit anong mga pokulo ginagawa nila. At biruin nyo, etong isang abogado pa man din, human rights lawyer, pero siya mismo ang gumagawa ng paraan at nag-iimbento ng video para sirain yung isang tao or yung karapatan ng isang tao mga kababayan.